ang convener po ng Kontradaya, isa rin pong propesor sa pamamahayag. Magandang umaga po sa inyo, Prof. Araw, si Zander po at si Angel. Yes, Zander at Angel, magandang umaga sa inyo at sa lahat din ng mga tagapanood at tagapakinig ng DCXL. Good morning. Opo. Sir, una po sa lahat, kayo po yung nagbabantay din po sa ating galaw ng politika sa ating bansa. Nag-file po ulit ang Makabayan Block ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ano po masasabi po ninyo roon, sir? Siyempre, nararapat lang na managot yung mga sangkot sa iba't ibang anomalya. Kaya hindi nakagugulat para sa Makabayan Block at saka sa iba pang mga grupo for that matter na mag-file ng impeachment complaint hindi lang laban sa kasalukuyang Pangulo kundi laban din sa pangalawang Pangulo. Siyempre yung agam-agam ng ilang mga individual at grupo, ano ang mangyayari kung makonvict yung dalawa, nasa saligang batas naman yung proseso ng succession. Kaya handa, in other words, yung ating saligang batas para sa ganitong klaseng senaryo. Pero lumalabas talaga na talagang may dapat na sagutin na mga alegasyon, hindi lang yung Pangulo, kundi ang pangalawang Pangulo. Ito yung magandang pagkakataon para mabusisi yung lahat ng mga issue, lalo na sa usapin ng misuse and abuse ng confidential funds, lalo na yung intelligence funds na tinatawag, at pati na rin yung sa flood control scandal na isa sa mga grounds naman against Marcos Jr. Pero sa tingin po ba ninyo, Professor, magpa-prosper po ito? Especially, alam naman natin kapag impeachment and number games po ito, ang mayorya po ng ating Kongreso nasa Marcos administration. Ano po ang palagay po ninyo, Professor? Magandang tanong yan, numbers game naman talaga yan at depende yan sa public pressure na pwedeng i-exert sa individual na mga kongresista po natin. Kasi yung Kamara de Representante, may posibilidad na yung marami sa kanila ay boboto ayon sa kanilang pansariling interes. Pero kapag na-pressure sila ng kanilang mga constituent na bumoto ayon sa nararapat, posibleng mapilitan silang bumoto ng kontra sa kanilang interes. Nangyari na yan dati pa kaya pwede namang mangyari siyang muli ngayon. Tandaan natin na yung pagkakasangkot nila, it goes beyond political lines. Kaya nga mapapansin natin yung mga dating pro-Marcos, naging anti-Marcos na rin. In the same way, yung mga pro-Duterte, naging critical na rin sa mga Duterte. Dahil sa pabago-bagong panahon at sa mga isyung lumalabas sa kasalukuyan. Opo, may comment kanina si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth, yung atin pong listener po, Prof, anong sabi niya? Sabi niya, hindi na daw nadala dahil nga itong paghahain daw po ng impeachment ay lalo daw pong pinopromote ang pagtakbo ni VP Sara. Ayan, bilang isang election watchdog, ano pong comment po ninyo, Prof? Tingnan natin, syempre sabi nga nila habang nape-persecute, lalong tumataas daw yung political stock. Tingnan natin kung ganun talaga mangyayari. Kasi on the flip side, kapag siya naman ay na-convict, di na siya pwedeng tumakbo. Yun din naman yung isa ring risk na sinasabi natin doon. Sana dun sa listener ninyo, I'm sure she means well sa kanyang komento. Pero sana po isipin din naman natin na kapag walang nag-file ng impeachment laban kay Duterte o kahit kay isama na rin natin si Marcos Jr. Kasi yun na nga, ganun din naman yung mangyayari, baka tumaas pang lalo yung kanilang political stock. Parang sinasabi natin na hayaan na lang natin yung mga atraso nila sa taong bayan na talagang wag na lang, hayaan na lang natin. And in fact, wag na tayo mag-file ng impeachment, total maghahalala na naman sa 2028, di ba? Ang tanong naman diyan, saan napupunta yung accountability? Saan napupunta yung transparency? Ibig sabihin nito, hayaan na lang natin. Hindi naman po pwedeng palagpasin po yun kasi talagang dapat may pananagutan pa rin. Dapat managot pa rin sila sa mga nangyari. So yun naman yung bottom line ng impeachment. Opo. At lilipat po tayo ng paksa. Ang sabi po ng Executive Secretary Ralph Recto, mukhang kumpiyansa po siya na maipapasa po before 2028 elections yung Anti-Political Dynasty Bill. Kayo po bilang nagbabantay sa ating halalan at sa ating politika,
gaano po kayo ka-confident na maipapasa ito? Yung mga di ba ho, magkakapatid, magkakamag-anak, nasa Congress, nasa Senado. Naglabas na po kami ng position paper tungkol diyan kasi naimbitahan kaming mag-appear sa pagdinig ng House of Representatives noong nakaraang linggo. Malinaw naman na marami pang dapat gawin kasi 19 bills yung initial na nandoon, tapos may dalawang humabol. So right now 21 yung pending bill sa Kamara de Representante, may mga pending bill din sa Senado. Challenging talaga how to consolidate the bills. Nagbigay na kami ng pamantayan para sa genuine, para sa tunay na anti-political dynasty law. Pwede nating isa-isahin siguro mamaya yung detalye. Kaya lang ang bottom line dito, Xander, kasi yung tungkol sa ipapasang batas totoo naman, time is of the essence para umabot ito for effectivity before the 2028 elections. Ang agam-agam lang natin, anong klaseng anti-political dynasty law yung ilalabas. Without going into specifics, merong isang House bill na anti-dynasty in name pero pro-dynasty in essence. Kasi parang nire-regulate lang yung political dynasty, tahimik sa usapin ng dynasty succession, okay lang na magkasunod-sunod yung mga kamag-anak, o kaya naman pwede yung simultaneous na pag-hold ng office sa national level at sa local level din. May mga ganong bill na pending sa kasalukuyan. Kasi ang problema rito, Xander at Angel, magpapasa nga ng anti-dynasty law, pero baka mamaya ganong klaseng law ang lalabas na hindi sumusunod sa saligang batas. Kasi ang nakasulat sa saligang batas napaka-explicit to prohibit political dynasty. Pagbawal talaga. Pero sila nire-regulate lang or at the very least nililimit lang yung pamamayagpag ng political dynasty. That to us is unacceptable. Ano po yung mga specifics po na nasa inyo pong kumbaga po recommendation po sanang dapat na genuine na anti-political dynasty law? Meron pong 4 na characteristics. Una, dapat 4th degree of consanguinity at saka kasama yung mga may intimate relations dun sa mga lalo na't may asawang mga government officials. Alam niyo na yung pinatutungkulan ko kasi maraming mga politiko na may ganong gawin talaga. Hindi lang isa, kundi maramihan yung asawa. Dapat po kasal o hindi kahit po yung kalaguyo. Ayun, sige, masyado kang specific sa termino. Pinipilit ko maging PG-rated. Pero okay lang. Kasama yun, yung tungkol sa tanong mo, yes, kasama yung tunay at saka yung ayokong sabihin peke, pero the other ones. So yun yung unang karakteristik. Ikalawang karakteristik po na dapat na ipasa ng anti-political na kasama sa anti-political dynasty law would have to do with dynasty succession. Ibig sabihin, hindi po pwede up to the 4th degree of consanguinity yung pagkakasunod-sunod after mag-expire yung term of office. Parang magiging round robin lang yung laro natin dito. Ikatlo, hindi tayo sigurado sa kahihinatnan ng genuine Party List Reform Act. So dapat na isama sa anti-political dynasty law yung ating party list system. Yung mga dynasty hindi dapat tumakbo bilang party list nominees at hindi nila dapat i-bankroll or pinansyahan yung mga party list group na may mga placeholders and dummies ka pero behind the scenes mga political dynasty yung nagme-may-ari. Ang ika-4, at ito yung isa sa mga importanteng karakteristik din na hindi masyadong nakalagay sa mga pending bill ngayon, appointive positions should be included in the anti-dynasty law, hindi lang elective. Kasi gaya ng nabanggit namin sa aming position paper, having brothers in Congress is just as unacceptable as having brothers in the cabinet. Ibig sabihin, yung ano ba yung mga presidential appointees? Assistant Secretary, Undersecretary, at maging mga Secretary mismo, dapat siguraduhin natin na walang mga dinastiya rito. Kasi may mga kaso tayo na magkapatid, may mga mag-apo pa na nagiging Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary. Yun po.
Opo. Parang suntok sa buwan pala ito, Professor. Baka nga po nung... naku, andyan na si Danilo Araw, isara nyo nga yung pinto. Di naman. Pero to be fair din naman sa Congress, hiningi nila yung aming position paper at nag-submit kami. At yung pinadala naming kinatawan, si Rochelle Porras, binigyan naman ng pagkakataong magsalita. Kaya lang ito, kwento ko lang. Ayan, Pasensya sir, na kung sige. medyo makwento ng konti. Pinagsalita siya pero kapos na sa oras, kaya si Rochelle, ang ginawa niya, medyo nagmadali siya. Nasabi naman niya lahat pero wala nang pagkakataon for question and answer or any critical commentaries that they may have. Sana sa mga susunod na pagkakataon, hindi naman patungkol lang sa Kontadaya, kundi sa iba pang mga NGO, civil society groups, mas bigyan sila ng pagkakataong makapagsalita at mahimay-himay yung mga characteristics nito. So yung sinasabi niyong parang suntok sa buwan yung aming mga panawagan, kailangan naman talagang mataas yung pamantayan natin. Kumbaga sa periodismo, standards are meant to be high. Otherwise, if they're not high, why do we call them standards in the first place? Kasi gusto nating masigurado na matutugunan yung pangangailangan or kahingian sa saligang batas na to prohibit political dynasty. Ipagbawal talaga. Yun yung pamantayan natin dapat. Sir, paano po yung halimbawa ay... yung parang... anong tawag dito? Yung halimbawa po case ng Ejercito Estrada, JV and Yes. Jinggoy, kasama rin po yun dun sa inyong proposal? Most definitely kasi kung ang gaya ng nabanggit ko sa unang sinabi ko, 'di ba, yung hindi lang yung legally married kundi yung iba pang mga naging significant other ng isang patriarch, 'di ba, or isang matriarch, dapat kasama 'yon. So syempre nag-a-apply din ito sa kaso ng mga Ejercito at ng mga Estrada. So kahit na sabihing magkaiba yung magkaiba yung nanay nila. Oo, tama, nanay pala. Magkaiba yung nanay nila, covered sila ng anti-political dynasty law. At least sa pamantayan ng Kontadaya, yung gusto namin ipatupad po sana. Opo. At so kung sakasakali na maisabatas ito, mararamdaman na ba epekto nito, Professor, sa 2028? Dapat na ipagbawal yung pagtakbo mismo. Kumbaga may preventive measure ito kasi masisigurado natin na masasala yung mga kandidato talaga. Tsaka I think ayokong pangunahan yung COMELEC pero malamang kesa sa hindi, may madadagdag doon sa certificate of candidacy form na may declaration kung bahagi sila ng dynasty o hindi. Mahalaga yun. Opo. May comment lang po from YouTube si Sir Rick Bernal. Yung party list daw po dapat mawala na. Ano po ang inyong komento po rito? Well, magandang punto yan at maintindihan natin yung pinanggagalingan ng nagkomento kasi talaga namang nakaka-frustrate mula nung naipatupad yung unang party list election noong 1998, may mga nakita ng ilang kahinaan. Pero para sa Kontadaya, mas naninindigan kami sa pagreforma sa party list system. Totoo naman, talagang it was hijacked by for lack of a better word, it was hijacked by the rich and powerful through the years. Pero paminsan-minsan may mga mangilan-ngilang matitino na sinusubukang magpasa ng meaningful legislation at doon makikita natin na kung mas pararamihin natin itong mga matitino na nasa party list election system, baka may dent sila kahit papano. Pero syempre, we're not getting our hopes up kasi 20% lang ng populasyon ng House of Representatives, yung mga party list representatives natin. Kaya syempre level-headed pa rin yung ating appreciation doon. So banning is out of the question for now. Bigyan natin ng chance na mareforma pa sana ito. Tulad ng ano pong reforma pala, Prof? Okay, magandang tanong. Tulad ng reforma na yung patatakbuhin mong party list group ay tunay na Representasyon. kumakatawan sa marginalized, yung representasyon, yung mga party list nominee. Halimbawa, kung sasabihin mong ikaw ay Labor Party, at the very least, mga manggagawa dapat yung party list nominee mo, hindi mga kapitalista o yung mga malalaking negosyante. Tapos, dapat malinaw na kung anong sektor yung china-champion mo. May mga party list group kasi regional. So para magtataka ka, may legislative representation ka na,
tapos meron pang party list representation for a particular area. So yung mga yon dapat pong i-considera sa pagbabago ng party list system. Tsaka sana wag yung mga isa-sub, 'di ba? Kasi minsan ito yung kunwari, ito yung kumakatawan sa mga laborer. Pagdating na mismo na-substitute na, 'di Nung ba? number 2, number 3. Oo. Yeah, ganon yung nangyayari. Kaya nga doon sa balikan lang natin yung anti-political dynasty law, dahil hindi tayo sigurado sa party list reform sa kasalukuyan, i-extend na yung ban sa mga political dynasty kasama na rin po sa party list system. Para at least doon man lang sa level na yon may konting reforma na magagawa po tayo. Opo. And with that, Professor Danilo Araw, maraming salamat po, sir. Yeah, maraming salamat. Mabuhay po tayong Ang lahat. swerte ng mga estudyante po ninyo. Oo nga, panigurado maraming natututunan. Maraming natututuhan. Thank you po, Prof. Danny. Yeah, thank you. Salamat po. Nakausap po